Sa Pilipos chapter 2, verse 7 hanggang 11. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring ko ng walang kabuluhan sa ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan. Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Sino magsabi sa oras na to, ang higit na mahalaga, ang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon ay ang makilala ang Panginoong Jesucristo. Ang aking pagiging matuwid ay hindi dahil sa pamagitan ng aking pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buwat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Pumapalakpak sa Panginoon, ang nais makilala ay ang Panginoon Jesus lamang. Ang lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. To suffer or ang maghirap ng walang kabuluhan ay walang saysay, hindi worth it. Pero kung tayo'y naghihirap, kung tayo ay we deny ourselves because of Christ, ito'y may kabuluhan. Amen. Yung tayo po ay nandirito sa lugar na to ngayon, kung saan pwede naman tayo nasa ibang lugar. Pwede naman tayo nasa mall, nasa Jollibee, McDo, di ba? Malamig, may aircon, nasa ating mga higaan. Pero pinili po natin, nandito tayo, we are denying ourselves. We are carrying our cross to obey Christ. Yun po ang higit na mahalaga. The very fact po nandito tayo sa lugar na to, it is our act of worship to God. Na I'm saying, Lord, I am willing to deny, willing kong i-let go yung gusto ko sanang gawin ngayong linggo. Willing ko i-let go yung comfort of life para lang makilala ka pa. Amen po ba? Yun po actually ginawa ni Apostol Pablo. Tinuring niyang walang halaga yung mga dating mahalaga sa kanya. Meron po siyang power. Meron siya kasi siya po ay isang pariseo. Meron po siyang pera. May pera po siya dahil isa nga po siyang pariseo. Isa rin po siyang politician. Pero tinakwil niya lahat ng iyon. Tinuring niya even yung una niyang natutunang relihiyon ng kanyang mga ninuno. Tinuring niya walang halaga, makamit lamang si Kristo. Magmanifest lamang si Kristo sa kanyang buhay. Even sa point ng kamatayan. Sino magsabi rito, Panginoon, magmanifest ka sa buhay ko? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, magmanifest ka po sa buhay ko. Ikaw po, Panginoon, yung pinakamahalaga. Ikaw po yung Panginoon, yung higit na mahalaga. Sa umaga pong ito, ipagpapatuloy po natin yung topic patungkol sa identity. Patungkol po sa pagkakakilanlan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi na po tungkol ito sa what do you identify to yourself. No? Ako ay lalaki. Ako ay babae pero nasa katawan ng lalaki. No? Hindi yung alter ego. Pero ano po yung God-given identity mo? Ano yung identity na binigay sa'yo ng tatay mo? No? Tatay mo sa langit. Hindi na ito yung family mo sa lupa, pero tatay mo sa langit. We should be proud. We should be proud. We should be proud. Kung proud po tayo sa ating apelyido dito sa lupa, sa pamilyang kinabibilangan natin, though no family is perfect, hindi po ba tayo dapat mas maging proud sa family na binigay sa atin ng Panginoon? Hindi po ba tayo dapat mas maging proud sa identity na pinagkaloob niya sa atin nang tayo muling ipinanganak? We should be proud. Ako po, as much as possible, I want to be proud sa family na meron ako. I want na yung
yung family name ko is makilala pagdating ng panahon. Sana hindi sa illegal. Sana sa legal. No? Kasi kilala na yung pangalan ko eh. Yung family name ko na lang ang hindi. We will now look into the life of this man na siya po ay namuhay sa God-given identity niya. To the point na kahit hindi niya pa tatamasa yung pangako ng Diyos, kinlaim na niya na sa kanya yon. No, yun po yung pag-uusapan natin. Living on God-given identity. Tayo po'y tumayo at makibukas sa aklat ng Genesis, chapter 12. Ang tatalakay po natin buong chapter 12 hanggang chapter 22 actually. Pero iklan natin hanggang chapter 17. So samahan niyo po ako at I challenge everyone na magbuklat ng Bible. Bawat isa po nawa ay may Bible. Tulungan po yung hindi makapagbuklat masyado. Ayan. So Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Amen po ba? Nakita na? Amen. Sabi po rito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Panginoon, ang kinin mo po ang iyong salita. Ito po yung namutawi mula sa iyong mga bibig, O Diyos. Sa iyong bibig, Panginoon, mga labi. Kung paano pong lubos na pinaniwalaan at tinanggap ni Abraham ang iyong sinalita, ganun din nawa, Panginoon. Yung mga salita mong mapapakinggan sa pulpitong ito, sa pampalakas tinig na ito, ay lubos na tanggapin, lubos na namnamin, at isa pamuhay ng mga makakapakinig. Dakila ka po, Panginoon. Makapangyarihan ka, nawa, ganun ka rin po sa aming mga buhay sa oras na to. Sinusuko po namin mga bagay na maaaring maging hadlang, distractions, or anumang plano ng kaaway para hindi namin makamit yung pangako mo sa oras na to. Nawa, makamtan namin, Panginoon. We thank you. We love you. In Jesus' name, amen. Makakaupo po ng puwapalakpak sa Panginoon. We thank you, God. We glorify your name. There is a story ng mga bata na siguro ay napakinggan nyo na. Ito po tungkol sa ugly duckling. I'm not sure if it's the same story, pero doon ko lang siya po naihalin tulad. Na merong mga swan. Pag sinabing swan, maganda, di ba? Actually, they make it a symbol of love. Na pag sinabing swan. Pero, may nabiyak na itlog kasama ng mga swan na maikli ang leeg. Maikli ang kanyang leeg. Iba yung kanyang kulay, medyo harsh yung kulay niya. Hindi siya pure white. No? Yung kanyang tuka, matulis. No? Yung kanyang tuka, matulis. Yung kanyang mga nails, malalaki at matatalas. So, syempre, dahil kasama niya yung mga swan, ugly siya. Wala siyang, hindi bagay yung aesthetic niya sa mga swan. No? For several years of the life nung tinatawag nga na yung ugly duckling is namuhay siya na parang I am not enough. No? Merong kulang sa akin, ako yung pinakapangit. Hindi siya namumuhay to the fullest. Na hindi niya na ma-maximize yung kanyang tunay na identity. And dumating yung panahon na nag-mature na sila, gumanda yung mga swan, no? Sama-sama sila, excluded pa rin siya. Alam niyo po ba itong tinatawag na to na ugly duckling lumaki? Isa pala siyang agila. Kaya pala malalaki yung kanyang kuko. Kaya pala matalas yung kanyang beak. Isa pala siyang agila.
But for many years, tinuring sa rin niya parang incompetent, hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila. He still identify himself dun sa flock, dun sa crowd. Whereas, tinawag siya na hindi mag-swim-swim sa pond. Tinawag siya to overcome typhoons, no? To fly above the clouds, no? To cross the mountains. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, karamihan ng Kristiyano, they are called as an eagle pero living as a duck or as one. Because they do not know or did not know their true identity. Actually, alam nila pero hindi nila lubos sa pinapaniwalaan or hindi nila alam at all. So mahalaga nating malaman, who is God for you? Pero itatry natin sagutin ngayon, who are you for God? Sino ka nga ba sa Panginoon? Ano yung identity na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Bawat family po, bawat pangalan mahalaga. At alam ko po, no, may dahilan kung bakit ang pangalan kay Eli is Macarius Eli. Ibig sabihin niyan is blessed, no, Macarius, blessed or blessed. Eli is God, blessed by my God. May dahilan po ang kanilang mga magulang kung bakit yun ang pinangalan. Meron din akong dahilan. May dahilan din kung bakit hindi junior. Kasi ayaw nung isa dyan. Di ba? Ang hirap daw banggitin ng pangalan. May dahilan. Bawat pangalan mahalaga. Bawat pangalan na ibinigay ng inyong mga magulang, may dahilan. Ganon din po ang identity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ganon din po ang identity na ibinigay sa atin ng Panginoon. May dahilan, may purpose, may halaga. We should live to the standard of the identity God given us. Kaya, tignan po natin itong mga Bible character na ito na God gave an identity in their lives at they live out that identity. Tignan nga po natin, please, sa next slide. So, we have Abram to Abraham. We have Abram to Abraham. Ang pinagkaiba lang H and A, pero magkaiba yung meaning. From being an exalted father, it is good actually. To be an exalted father, to be a great father is good. He is a great father, but he is not father of many nations until he became Abraham. No? Nung siya'y naging Abraham, he is called father of many nations. Sapagkat sa pamagitan niya pagpapalain ng maraming bansa. From Sarai to Sarah. My princess, private, my princess, to mother of many nations. Actually, si Sarah ay napakaganda. Para po talaga siyang prinsesa. No? My princess to mother of many nations. From private to, hard launch. No? Sa pamagitan pagpapalain ng maraming bansa. From Sarai to Sarah. From Jacob to Israel. From deceiver, no? Or to prevailer. Siya lang po yung pinangalanan na he who wrestled with God, nakipagbuno sa Diyos and he prevailed. Siya ay nagtagumpay. Nakipagbuno siya sa Diyos at siya ay nagtagumpay. So, kaya siya pinangalan ng Israel. From Jacob to Israel. No? From nakikipag-wrestle. No? Kaya siya pinangalan ng Jacob kasi po, hawak-hawak niya yung sakong. Hinihila niya yung sakong. Nung kanyang kapatid na si Esau, gusto niyang mauna siya lumabas. No? From being a deceiver to prevailer. From being struggling to a winner. Amen. So he lived out that identity. From Hosea to Joshua. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Hosea? Maganda pangalan yan. Pero patungkol to sa tao. He saves. Si Hosea po, na anak ni Nun, ay mahusay naman dirigma. No? He is general. He is next in command kay Moises. Pero sabi ni Moises, isusugo ko kayo sa Kanaan. Magiging espiya kayo doon. No? Bawat leader ng bawat hukbo. Pero bago ako pumunta ron, papangalanan kitang Joshua. From Hosea to Joshua. Or Hosea, Jehoshua. Yan. Na ibig sabihin naman, Yahweh saves.
So from He saves to Yahweh saves. Pinapakita rito na, Joshua, hindi mo nililigtas ang iyong sarili. Si Yahweh magliligtas sa'yo. Joshua, kung ililigtas mo ang bayan ng Israel, kapalit ni Moises, hindi ikaw ang nagligtas sa bayan ng Israel. Si Yahweh nagligtas sa bayan ng Israel. Yahweh saves. Nagkaroon sila ng bagong identity. And hindi lang sila tumanggap ng bagong pangalan. They receive a calling. They live out their identity. Namuhay sila sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Hindi sila muhay ng kagaya ng dati nilang buhay. I imagine from Hosea na laging tinatanyag maybe ang sarili, may proudness pag Hosea ang pangalan mo somehow because ang acknowledgement is sa kanyang sarili. Pero Joshua, I think he became humble. I think he became dependent to God instead sa kanyang sarili. From Rahab naman. No, Rahab pala yun, nasa isip ko. Rahab. From prostitute to progenitor of kings. Wow. Si Rahab po ay isang, sorry for the word, prostitute sa Jericho. And nung pumasok po yung mga espiya, nakapunta po sila sa kwarto neto ni Rahab at humingi sila ng tulong na itago sila. No, nung panahon na ito, nagtiwala si Rahab sa Diyos ng mga Israelita, sa Diyos sa buhay ng mga Israelita, at tunay nga na si Rahab nakatanggap ng redemption. Kasi hindi sila pinatay ng kanyang ng kanyang pamilya, salip sila kinupkop at sarili nilang bayan. Ito po si Rahab, nagkaroon po ng asawa sa lipi ni Judah, at siya po ay naging great grandmother of King David. Sipin nyo, isang Canaanite. Hindi galing sa lipi ni Israel, no? Pero tinanggap ng Panginoon. From prostitute to progenitor of kings. Ibig sabihin, lahat ng lipi ng hari sa kanya nang galing, napakagandang calling. She lived out the God-given identity. Amen. 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 I also remember Mary of Magdala. Di ba? Pitong demonyo yung pinalaya sa kanya. No? Pero, naging closest worshiper pa siya ng Panginoong Jesus. There's also Ruth. Siya isang Moabite woman. Ang mga Moabites po ay forbidden country yan. Forbidden country. Napakadami po nilang ginagawang child sacrifice. Ang dami po nilang mga Diyos-Diyosan. So from being a Moabite woman, Ruth became the great-grandmother of David. Isipin niyo yun. These great women of God na tinanggap nila yung calling sa kanila ng Panginoon. Tinanggap nila yung new identity na ibinigay sa Panginoon. I also remember Mary, mother of Jesus. Ikaw ay babaeng pinagpala sa lahat. No, from being a virgin to mother of the Lord Jesus Christ. Sobrang dami niya pong pinagdaanan, pero tinanggap niya yung bagong identity na binigay sa kanya ng Panginoon. She lived out the identity na binigay sa kanya ng Panginoon. There's also Gideon, na ang ibig sabihin po ng pangalang Gideon ay, I believe, nakalimutan ko exact term, pero heaper or weeper, something like that, na ang ibig sabihin is tagaputol ng mga puno. Yun yung ginagamit pang putol ng mga sanga ng mga puno. To becoming, ang pangalan niya na ngayon is Jerobaal, na ibig sabihin ay let Baal contend. Ibig sabihin, ang naging tanda ni Gideon, tinataob niya yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga estatwa ni Baal, ang ginagawa niya, pinupugutan ng ulo, tinatanggalan ng kamay, ginagawa niyang, meron pa nga, ginawang padumihan, ginawang CR. No? From a doubter to a mighty warrior. Alam mo, sabi sa kanyang Panginoon, mighty warrior. Mighty warrior. Tingnan niyo yan sa Jude chapter 6. Tawag sa kanya ng Panginoon, mighty warrior. Galing siya sa maliit na pamilya, pero tinawag siyang mighty warrior. Ang dami niyang doubt. Pero sa pamagitan ni Gideon, pinalaya, niligtas ang mga Israelita. For us to live in victory,
para tayo ay makapamuhay sa pagkatawag sa atin ng Diyos, kailangan po nating tanggapin. Kailangan po natin lakaran yung tinatawag na God-given identity. Amen po ba? God-given identity. Previously, pinag-aralan po natin that I have died with Christ. Na? I am resurrected with Christ. I have new life in Christ. Also, I am adopted in Christ. In ikaapat, I am co-heir. Ako'y tagapagmana na kasama ni Kristo. Pinag-aralan naman natin last week na I was lost but now found. No? Kaya ituloy po natin ang pag-aaral about sa identity na binigay ng Panginoon. So, I want to introduce you to this man na he lived a life doon sa God-given identity kahit hindi niya pa natatamasa. Meron po siyang dakilang pananampalataya na kahit hindi pa nangyari, lubos niyang pinapaniwalaan. So, tignan natin. Question, do you have enough faith to believe what God said about you? Next slide. And what it takes to walk in your God-given identity. Ano yung kailangan mong bayaran, maybe? Ano kailangan mong isauli? Ano kailangan mong isuko? Tignan natin. Because this man, meron siyang isinuko. Ready na po ba tayo? Pumalakpak naman po tayo sa Panginoon. Amen. So magstay po tayo sa ating chapter 12 ng Genesis. Una, dakol. Meron pong pagkatawag na ginawa ang Panginoon. Ang panawagan ng Panginoon, go from your home country to the land that I will tell you. No? Sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, tinatawag ng Panginoon si Abraham. Si Abram actually. Abram pa lang siya, not yet Abraham. Sa isang bansa na hindi niya pa napupuntahan. Kahit gano'n pa siya katanda, hindi niya pa napupuntahan. Hindi niya alam kung ano yung lengguwahe. Hindi niya alam kung ano yung kaugalian. No? For the promise to make him a great nation, to bless him, and make his name great. Galing po siya sa Ur. Ito po yung modern day Iraq. At nung kinausap siya ng Panginoon, nandito na siya sa Turkey. So ang kanyang route is yung tinatawag na crescent route. Pa-north siya. Paganyan. So sa inyo, mula rito, Iraq, di ba may disyerto? Gumanyan siya. Tapos may dagat, may disyerto, gumanon siya, umakyat siya. So napunta po siya sa Turkey, papunta po dito sa Kanaan. No? So, ang travel po niyan is almost 2,000 kilometers. So, to go from your country to another, ano pong pakiramdam? Hindi ba yung delikado? Delikado. Hindi ba yung nakakakaba? Yun po yung nakakaba. It is unassuring. Para ka po sumunod na pumunta sa bayan, sa bansa na hindi mo alam, you need faith. You need enough faith to believe what you heard. Kailangan mo ng sapat na pananampalataya para dalhin mo yung pamilya mo. Kasi po, mga mahal ko kapatid, hindi naman siya magta-travel lang siya lang. Alam niyo po yung nagta-travel, naglakad sa buong Pilipinas, nagbike sa buong Pilipinas, nag-vlog, sumikat. He is with a caravan. Pag sinabing caravan, meron siya kasamang mga kamelyo, meron siyang kasama mga karwahe, kasama niya yung mga alipin niya, yung mga anak ng alipin niya, yung mga hayop niya. Sobrang dami po niyan. It is a caravan. Daig pa po niyan maybe yung alilakad. Napakarami po niyan. Kasama yung mga hayop, of course. No? Para dalhin mo po yung buong household mo to this journey, napakahirap. Ngayon, tignan po natin yung panawagan ng Panginoon kay Abraham. Ito po yung call ng Panginoon. God gave Abraham a command. Ano yung command? Go. Umalis ka sa bayan ng iyong mga ninuno at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Yun ang command. God gave Abraham a covenant. Ang covenant niya, I will bless you and make your name great. Now you will be fathers of many nations. No? And also, God made Abraham a conduit or a channel of blessing. Hindi lang siya pinagpala, ginawa pa siyang daluyan ng pagpapala. Sino gusto maging ganon? Because blessing is not for us to keep.
No, si Abram, pinagpala at ginawang daluyan ng pagpapala. Sabi niya, because of you, sa pamagitan ng pagpapalain ko maraming bansa. So, question. Para kay Abraham, para ma-receive niya yung promise, para maging daluyan siya ng pagpapala, he obeyed and leave Haran. No? Going to the place God will show to him. Question. Tingnan po natin, please. Question. What's the Haran in your life? Ano yung lugar or situation sa buhay mo na pinapaiwanan sa'yo ng Panginoon para tamasahin mo tong promised land? Para maging actual or ma-receive mo yung pangako ng Diyos. What's the Haran in your life? Are you willing to leave it and go to the place God tells? Willing ka ba na iwanan yung kinalalagyan mo ngayon para puntahan mo yung lugar na pasabi sa'yo ng Panginoon at tamuhin mo yung pangako? Handa ka bang paniwalaan ang sinasabi ng Panginoon? Kagaya ni Apostol Pablo, tinuturo niyang walang halaga yung dati niyang buhay. Makamit lamang ang Panginoong Jesucristo. Willing ka ba? Willing ka ba? What's the Haran in your life? It could be a situation in your life. It could be a habit. It could be a sin. No? It could be a person in your life na naging masyado ka ng komportable, na dito ko na-establish yung buhay ko. What is Haran in your life? God tells, go. Para tamuhin mo ang pangako na sinasabi ng Panginoon. Second main point, the commencement. Nung nag-umpisa pong sumunod, ito pong si Abram, nag-umpisa rin niyang tinamasa ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Ulitin ko, nung nag-umpisang sumunod si Abram, nag-umpisa niya rin tinamasa ang pagpapala ng Panginoon. Genesis chapter 13 verse 2. Mayaman na noon si Abram, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. No? Sa English, Abraham had become very wealthy. Had become very wealthy. Nag-umpisa na pong magpakitang gilas si Lord. Pinatikim na po ni Lord yung sample ng kanyang greatness. Ito po ay bunga ng pananampalataya at pagsunod ni Abraham sa Diyos. Pinagpala siya. So tingnan natin yung commencement. Pag sinabi commencement, nag-umpisa na. No? Dahil sumunod siya, nag-umpisa na. He became very wealthy. No? Ikalawa, nangyari, God confirmed His covenant to Abram. Tingnan natin. Kinonfirm, inulit ng Panginoon. Sabi niya, bago ka pumunta, ito yung pangako ko sa'yo. Nung nakarating ka na, ito ulit yung pangako ko sa'yo. Kinonfirm niya yung pangako, inulit niya. Mahalaga po yan sa Hebreo. Tingnan natin sa Genesis chapter 13, 14 to 18. Ito. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at magiging sa magiging lahi mo magpakailanman. Tanong. Nung sinabi po ito ng Panginoon, sa kanya na ba yung lupain? Siya pa rin po ay nakikipanirahan. Siya pa rin po ay dayuhan sa lupain na yon. Pero sa isip niya, ito, promised land sa akin ito ng Panginoon. Pero hindi niya giniit yung karapatan niya. Hindi siya naging masamang citizen. Sa halip, naging mabuti siyang citizen. Tignan natin mamaya. Libutin mo na ang buong lupain at ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ito yung literal na. Yung nakikita mong yan, ipapamana sa akin ng Panginoon. Kasi po, ibibigay po sa kanya is mula po sa Egypt hanggang bandang Lebanon. Pahaba po yan. Bandang Egypt hanggang Lebanon. No, tapos dito rin sa karagatan, no, dito rin bago sa mga bundok, no? Libutin mo na ang buong lupain at ang lahat ng ibibigay ko sa iyo. So God,
reconfirm His covenant to Abraham. Ibig sabihin, Abraham, hindi ka lang namamalik pandinig. Tama ang iyong napakinggan. Inuulit ko sa iyo yung pangako mo. By this time, literal na niyang nakikita yung pangako ng Panginoon. He won war against 5 kings. Genesis chapter 14. Tingnan natin. 14 to 16. Pagkarinig niya nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318. Only 318 naman dirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang mga kaaway, tinanod nila ang mga ito at hinabol hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damasco. He won a war against 5 kings where 4 kings failed. Before this po, nagsama-sama po yung hari ng Sodoma, Gomorrah, at iba pang mga hari. There are 4 kings versus 5 kings. Nanalo po yung 5 kings. At nasama pong natangay as prisoner of war yung kanyang pamangkin na si Lot. Kaya po gumawa ng paraan, ito nga pong si Abraham. Natalo niya yung 5 kings. Ika-4 po, he was blessed by Melchizedek, priest king of Salem. Tingnan natin, 14:18 to 20. Ito po yung first and last encounter actually kay Haring Melchizedek. He is a righteous king. He is priest king, hari na pari, no? At actually sobrang halaga po ni Melchizedek, hinalintulad po yung calling ng Panginoong Hesus sa kanya. Na ang Panginoong Hesus po ay hari at pari. He is King of Kings, pero also siya ay priest, no? And represents us before the presence of the Father. So, 14, tingnan natin 18 to 20. Ito, verse 18. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasan Diyos ng tinapay at alak. At binasbasan, pagpalain ka nawa Abram ng kataas-taasan Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So bakit pinagpala ni Melchizedek si Abraham dahil yung favor ng Lord ay na kay Abraham. Bunga na po ito ng covenant. Kaya yung favor ng priest king ay na kay Abraham is because pinagpala na siya ng Diyos na kataas-taasan. Amen po. So, dito, si Abraham po ay nagbigay ng ika-10 ng lahat ng kanyang nasamsam. Tanong, nung panahon po ba na to, meron na pong 10 commandments? May kautosan na po ba? Wala pa. Ang nagsulat po kasi niya si Moises. Wala pa po si Moises. So even before yung law, no? Nagbigay na po si Abraham ng 10% or ikapu dahil sa kanyang pasasalamat at pagkilala na si Lord ang may-ari ng lahat. Amen. At pagkilala na hindi ko mapagtatagumpay itong laban na to kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya niya binigay yung 10%. Ito po ay out of faith, out of love, out of reverence sa Panginoon. No, that's why we also practice tithes. Dahil kinikilala natin na ang lahat ng bagay nagmula sa Panginoon at nagpapasalamat tayo sa mga bagay na kanyang pinagkatiwala sa atin. So, the commencement. Because Abram obeyed, he experienced God's power and favor. Tignan po natin next slide, please. Question for you. Are you willing to obey? Alam niyo po kung bakit at paano naranasan po ito ni Abraham? Dahil lang po siya ay sumunod. He go from his comfort zone, doon sa lupain ng kanyang mga ninuno, papunta sa bayan, sa bansa na hindi niya alam. Nakipamahay siya. Nakipanahanan siya sa bansa na hindi niya kilala ang mga tao. Dahil po sa kanyang pagsunod, dahil po sa kanyang pananampalataya, pinagpala siya ng Panginoon.
Tanong, are you willing to obey? Are you willing to walk dun sa God-given identity na binigay sa Panginoon? It's not all about actually potential. Hindi na po ito patungkol sa potential. Ito na yung patungkol sa identity mo. Ibinigay na sa ito ng Panginoon. Actually, ulitin ko, ibinigay na sa ito ng Panginoon. It's up to you kung tatanggapin mo, paniniwalaan mo, isa sa buhay mo. Tanong, yung mga anak po ba natin kailangan laging humingi sa atin? Hindi niya kailangan magmakaawa para bigyan mo siya. Especially, alam mo yung pangangailangan niya. Hindi kailangan magmakaawa ng anak ko para bigyan ko siya ng gatas, bilang ko siya lahat ng pangangailangan niya. No? Sa halip, alam ko yung kanyang pangangailangan at dahil anak ko siya, para sa kanya yung lahat ng meron ako. Amen po ba? Ganon din po ang turing sa atin ng Panginoon. Again, anong tatalakayin natin? Ang tatalakayin natin, ano ang turing sa'yo ng Panginoon. Hindi lang yung sino ang Panginoon para sa'yo, kundi sino ka para sa Panginoon. Kung naibigay nga niyo yung kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Kung ibinigay niya nga ang kanyang banal na espiritu para makasama natin sa walang hanggan, ano pa yung kanyang hindi kayang ibigay? Live out your new identity in Christ. Live out your new identity in Christ. At para ma-experience natin yung fullness ng identity na ito, we need to start obeying. No, we need to start believing, being fully convinced sa sinabi ng Panginoon. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord roam to and fro. Ang mga mata ng Panginoon ay nagpauli-uli, no? Nagmamanik-manaog sa buong daigdig throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is fully devoted to Him. Upang ipakita niya yung kanyang galing. Upang ipakita niya na siya'y dakila sa kanila na mga lubos na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Ang Panginoon po naghihintay, naghahanap ng mga tao na ang puso ay buo. No? Ang buhay ay nagpasakop upang ipakita ng Panginoon yung Kanyang gilas. Hanggang ngayon, naghahanap ang Panginoon. I remember sa inatendan po naming conference sa Baguio, sabi po ng isang speaker doon, the level of your victory is on the level of your surrender. The level of your victory is on the level of your surrender. If you want total victory, totally surrender your life to God. Panginoon, ikaw na po ang may-ari. Ikatlo po, covenant. God confirmed His covenant. Ito na po yung panahon na sinabi na mismo ni Lord yung kanyang pangako, yung kanyang covenant kay Abraham. Sa Genesis chapter 15 verse 4, subalit sinabi ni Yahweh, tingnan natin muna yung verse 15. Napakaganda na ito. Ay, verse 1. Verse 1. Yan. Pagkaraan ng lahat na ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Pwede natin ma-check ito sa New King James. Yung verse na yan. Tignan lang natin kung may iba lang akong iniwan ko kasi yung Bible ko dun eh. Yan, 15 verse 1. Ito yung maganda. Tingnan nyo ha. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Kasi yung pinagkaiba? Sa Tagalog, bibigyan kita ng dakilang gantimpala. Sa New King James, sabi ni Lord, I am your shield, your exceedingly great reward. Ako yung dakila mong gantimpala. Wow. I think this is far more better. No, kaya ako siya na-mention. No?
I am your shield, your exceedingly great reward. Ngayon, punta tayo sa verse 4. Ito po yung covenant sa kanya ng Panginoon. Look now toward heaven, count, 4 pala. Behold, the word of the Lord came to him saying, this one shall not be your heir. Si Eliezer po ito po yung kanyang parang mayordono sa kanyang household. No, na taga Damascus at hindi naman niya talaga kapamilya, pero dahil wala siyang sariling anak, yun po yung magmamana. Ngayon sabi ng Panginoon, but the one who will come from your own body shall your heir. Flesh and blood, sabi sa ibang salin. Then he brought him outside and said, look now toward heaven. No? Count the stars. If you're able to number them, he said, so shall your descendants be. So, ginawang firm ng Panginoon kanyang covenant. Tingnan natin, i-breakdown po natin yung covenant sa next slide. God will give Abram a son. So, kinonfirm ng Panginoon, by this time po, si Abraham ay nasa 80 plus years old na. Mga around 85 or so. No? Kasi nagkaroon siya ng anak kay Hagar, no? Which is Ishmael. 86 siya noong time na yon. So, by this time, mid-80s. So, mga 85 ganon. And si Sarah is 75. No? But God will still give them offspring. No? God will give him a son and God will give him many offspring. By this time, kinonfirm din ng Panginoon na yung kanyang mga anak ay doon titira. No? Tingnan natin sa next slide. Yan. Actually, sa verse 6, tingnan natin verse 6 ng Tagalog. Ito. Hindi ko natuloy ito eh. Verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito'y siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Abram believed the promise and it was counted for him as righteousness. Tinuring siya matuwid dahil naniwala siya sa sinabi ni Yahweh. Question. Tingnan natin. Abram believed God's promise and it was counted to him as righteousness. Question. Can you fully convince of what God says about your life? Can you fully believe yung sinasabi ng Panginoon? Ano yung sinasabi ng Panginoon? I made you a new creation. No? Sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Kakasamahin kita. Sinabi ng Panginoon, patay ka na sa kasalanan, ngunit buhay ka kay Kristo. Sinabi ng Panginoon tungkol sa'yo, naipako na ang iyong dating pagkatao sa krus. No? Sinabi ng Panginoon patungkol sa iyo na you are now made righteous dahil ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus. Can you fully believe what God says in your life? We need to be fully convinced sa salita ng Panginoon. No? Kailangan natin lubusang manampalataya sa kanyang sinasabi patungkol sa atin. Kailangan po nating ipatahimik yung sinasabi ng mundo. Ipatahimik yung sinasabi ng back of our minds actually. Nakikipagtalo rin yan minsan eh. Pag yung inutos sa atin ng Panginoon ay wala sa hulog, wala sa logic. Kunyari sabi ng Panginoon, ibigay mo yan. Ibigay mo yan. Ibigay mo yan. Ma-share ko lang, years ago, nagkaroon po ako ng isang, ano ba to? Effects ng gitara, ganito kahaba. Di ko lang kung nakita ni Kuya Jesse yun. Line, ang tatak. Line 6. Ganito kahaba. So nakuha ko yon from trade, etc. Madalas kong ginagawa. So, di ko alam kung bakit ako bumili nagkaroon ng ganon. Basis ako. So, may umudyok na sa akin na
kaya ka meron niya, hindi yan para sa'yo. Tapos may lumapit sa akin, hindi ko na sabihin ko sino, sabi, para sa akin yan. Para nagkatugma kami sinasabi ng Panginoon. Siyempre, hindi ako tumanggi sa salita ng Panginoon. And alam niyo ba mga mahal ko kapatid, dahil nakumbinsi ako sa sinasabi ng Panginoon na yung mga meron ako is hindi naman talaga sa akin, ako'y ginawa lang nakatiwala. No? Pinagpala ako ng Panginoon sa mga bagay na para sa akin. Amen. So, ayun po, yung mga pangarap ko po ng mga gitara, bass guitar, actually, masikip sa bahay kasi pati yung hindi ko kailangan yata nabili na. Glory to God. Kailangan lang pong sumunod sa Panginoon. Kailangan pong makumbinsi kahit parang wala sa logic. For example, maayos yung trabaho mo sa ibang bansa pero sabi ng Panginoon, pasakop ka sa asawa mo, umuwi ka sa Pilipinas, mag-alaga ka, pasakop ka. No? Nakinig ka pa rin. Yun yung kahit wala sa logic, paano po yung kikitain namin, kahit wala sa logic, susunod ka pa rin sa Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Ito, may pinapagawa sa akin si Lord na hindi ako sumunod. Hindi naman puro laging good. So, huli ko pong bisita sa Mahabang Parang, I believe last month, March. So, dapat at least once a month bibisita ako. Actually, baka February pa nga. So, nagkaroon po ng pangyayari na yung contact po natin or isa po nating kapatid doon is nagkaroon po siya ng karamdaman na mahirap po yung nangyayari talaga sa kanya na to the point na parang masakit yung katawan niya, na hospital siya, parang kailangan na niyang mabedridden. So, ang convince sa akin ng Panginoon, ito yung convince sa akin ng Panginoon na pumunta ka na, bisitahin mo na sila. Sabi ko kay Lord, nagpapagawa ako ng bahay, ang dami pinagkakabisihan, may mga meeting ako. Ngayong March, sabi ni Lord, punta ka na kasi. Ay, April na. Punta ka na, kailangan mo sila puntahan doon. Kinakamusta ka naman sila chinachat ko sila. Tapos, sabi ko, Lord, ang init. Chichempo po talaga ako pagka okay lahat, ganito, ganyan. Nakakotse rin ako, Lord. Mas okay pag motor, kasi syempre kasama ko si Michelle, si Monica. Eto na. So kahapon, kasama ko si Michelle. Alam niyo na siguro yung nangyari. Na-Jonah story ako. Mga mahal ko kapatid, paangat ako sa Domsa. Nasira yung motor ko. Para ako kinain ng balyena. Hindi po talaga ako nakausad. So, ang ginawa ko, habang nag-aantay si Michelle sa taas, U-turn ako, dala-dala ko yung motor, pababa po ako sa Mahabang Parang. Praise God, nakapag-visitation po ako. Pasaway ka ha, dahil mong dahilan ha. Naipag-pray ko sila, nakamusta ko sila. Lord, usually talaga gumagana yon talaga. Pagka namamatay, pag-pray mo, papahingayin mo, gumagana. Pero ang time talaga na yon, hindi po talaga siya gumana. Para talaga siyang sinok-sinok. So, hindi na siya gumana. Ayun na, wala na siya. Nakapark po siya doon ngayon. So, nakapag-visitation, napag-pray ko sila. Medyo matagal kasi mahanap akong tiyempo. Baka maisip nila, kaya lang pumunta to kasi nasiraan eh. Pero mukhang di naman nila inisip. So, natulungan naman nila ako. So, may tricycle din. Diretso uwi na kami. Palakpakan naman natin si Lord. So, pagka mga ganun pasaway, talaga, si Lord, no, gagawa talaga ng paraan para magawa mo yung dapat mong gawin. So, pagka sinabi ni Lord, sumunod. Amen. So, ayun, challenge. Dumarating yung challenge. Nabanggit ko na yung challenge ko. May mga dahilan ako. So, the challenge. Ang challenge po rito, matatagpuan natin Genesis chapter 16. Si Hagar at si Ismael. Sa verse 2, sabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh, si Sarai po nagsasalita, ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. So, ang challenge, si Abraham nakinig sa pressure ng kanyang asawa sa halip
sa pangako ng Diyos sa buhay niya. Ano na kasi, on the edge na rin po ito si Sarai eh. No? Nakinig siya sa pangungulit, sa galit ni Sarah. Sa halip na paniwalaan niya yung pangako ng Panginoon. Maybe, just maybe, baka hindi sinabi ni Abraham yung pangako ng Diyos sa kanya kay Sarah. Hindi niya sinabi na, wait lang, ang sabi ng Panginoon, ang pangako sa akin ni Yahweh, magkakaroon ako ng anak, sarili kong anak, legitimate kong anak. Magkakaroon tayo ng anak, Sarah, kaya wait ka lang. No? Pero ito yung challenge. Naatat po si Sarah, or maybe hindi na disciple, hindi na turuan, or nasyaran ni Abraham si Sarah. So, ano yung story pa na familiar tayo? Kay Eva at kay Adan. Di ba ang una tuksurin si Eva? No? May fault si Adan, may fault si Abraham kasi ang tinuruan, ang sinabihan yung lalaki. Hindi niya maayos na nasabi sa babae. No, kaya ang pinaniwalaan ni Eva, ni hawakan, huwag kakainin ni hawakan. No, hinawakan niya, hindi siya namatay. Okay lang din nakainin. No? Hindi niya rin may binasyaran si Sarah. Gayun din po, mga mahal kong kasama, sa mga kababaihan din po. No? Huwag natin masyadong pinipressure yung ating mga asawa. Hayaan natin silang dumiskarte. Pwede tayong magsalita. Pero sila ang final authority pa rin po is yung authority na binigay ng Diyos sa asawang lalaki. Yun pa rin po yung final say. Kaya mga asawang lalaki rin po, magkaroon po tayo wisdom and kailangan po dinidisciple natin yung ating mga asawa. Ibig sabihin, tinuturoan natin sila sa daan ng Panginoon. Para hindi po sila, nami-pressure, kagaya na ito ni Sarah. Pero, meron din pong magandang advice po si Sarah. Makikita nyo po dyan sa next story, na nung naging Sarah na yung pangalan niya, maganda na yung advice niya. Maganda yung advice niya, actually. So, next po naging challenge. Yung challenge po na ito ay nagbunga. Yung po ay naging si Ismael. No? And Ishmael became the ancestor of Islam world. Alam naman po natin na ito po yung nag-oppress sa true descendants ni Abraham. Una sa laman, which is mga Israelita. Ikalawa sa spiritual, tayong mga Kristiyano. So right now, sa Europe, meron na pong new term na ginamit na Christianophobia. Hindi na po Islamophobia, Christianophobia na. Kinikilala na po nila na ang mga Kristiyano ang most oppressed na religion sa buong mundo. No? Mga Christian na po. So, alam niyo naman po ang story ng mga Muslim at mga Kristiyano. So they became a great threat, no? Para sa mga Israelita. Back then at hanggang ngayon. So, the confirmation. Genesis chapter 17, 4-5. Ito na po yung ikatlong ulit. Tingnan natin. 4-5. Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Ito na. Binigyan na siya ng bagong pangalan. Hindi pa nangyayari yung pinangako ng Diyos, pero namuhay na si Abram as father of multitude or father of many nations. Sa ikatlong confirmation ng Panginoon, from Abram, tinawag na siyang Abraham. Binigyan na po siya ng bagong pangalan. No? From Abram to Abraham. At kagaya po na sabi ko, ito na po ikatlong ulit na binanggit ng Panginoon yung kanyang covenant. At para po sa Hebrew world, pag sinabing tatlong ulit, sobrang tinding confirmation na po ito. Para siyang may multiple na tandang padamdam. Gagawin ko ito, hindi pwedeng hindi ko ito gawin. No? At binibigyan na po talaga siya ng emphasis pag tatlong beses nang nangyari. So binanggit siya from calling pa lang
to mentioning of covenant hanggang ngayon sa confirmation. So from being a father or exalted father, he became father of many nations. He received this promise while having no legitimate children of his own. Tinanggap na niya yung pangako kahit wala pa yung actual. Alam niyo po ba mga mahal ko kapatid, lahat ng bagay ay nagmula sa wala. Amen? Lahat ng bagay nagmula sa wala. Itong laptop, bago ito maging laptop, disenyo muna yan. Bago maging disenyo yan, merong inventor na nag-isip niyan. Bago mabuo ang church, dinrawing muna yan. Bago mabuo ang mundo, sinalita muna yan ng Panginoon. Amen. So dito, nung tinanggap ni Abraham yung confirmation ng covenant, is inaccept niya as nangyari na kahit hindi pa nangyari. Sino may ganong kalaking pananampalataya? Na kahit hindi pa nangyari, tinanggap niya na nangyari na. Amen. Sapagkat ganun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga bagay na iyong inaasahan. Kahit hindi pa nangyari, tiyak ka na mangyayari. Alam ko, pinagpala ako ng Panginoon. Alam ko, sinasamahan ako ng Panginoon. Alam ko, pinagaling ako ng Panginoon. Ang katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin pala, kahit hindi nakikita, alam mong meron. Kahit hindi pa nangyayari, alam mo tinanggap mo na, alam mo nangyari na. Amen. 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 God is faithful. Kailangan lang po natin tayuan yung kanyang pangako. Kailangan po lang natin mag-respond with pananampalataya. Glory to God. Napakaraming story po patungkol sa faith. Ma-share ko lang. Kung alam po ng nakararami yung storya po ng ikubli, mamangha kayo sa kabutihan ng Panginoon. Yung ikubli po, sa mga nakapunta, tarik po yan. Nag-umpisa po yan sa vision ng kapatid ko na si Bernard. Dahil po sa faithfulness ng Panginoon, dahil sa pagpapahal ng Panginoon, from nothing, naging something siya. Ngayon po, na-expand na po namin yan sa, mayroon na po siyang mas malaking room. Lahat po talaga from nothing to something yan. Kung may nais tayo i-achieve sa buhay natin, isulat mo. Put it plain in tablet. Sabi sa Hosea, isulat mo, mangyayari yan. Ako, sa biyaya ng Panginoon, nung nag-uumpisa po ako na mangarap, meron pa po akong tweet post niyan. Sabi ko sa tweet ko, give me six months, ano ba to? God will, something like that, hanapin ko yung tweet na yon or something kasi naka-screenshot. Pero sabi ko doon, yung faith ko, in 6 months, babaguhin ng Diyos yung buhay ko. By that time, nagko-commute pa ako sa trabaho, nasa corporate world ako, at ang meron lang ako yung excitement. Merong something sa heart ko na sobra akong na-excite. I know na binigay na sa akin yun ng Panginoon. Ibang klaseng excitement. So, true enough, after 6 months, that year, the next year pala, nakapag-resign ako sa trabaho, nakapag-start ako ng freelancing, etc. Dinrawing ko yung pangarap kong maging logo ng company, even pangalan ng mga company actually sinusulat ko. From nothing to something. Because faith is, wala pa, pinangyayari mo na. Amen. Kaya nga yung baby namin, 3 yung pangalan na sinulat ko eh. Una pa lang Ephraim eh. Joke lang. Just kidding. So, from nothing to something. No? From Abram to Abraham. Maganda na yung Abram. Maganda yung kalalagayan mo ngayon, pero masigit yung kalooban ng Panginoon sa'yo. No? From Abram, pinagpala si Abraham, is a great exalted father, but God want him to be a blessing to many. God want him to be father of many nations. Okay na yung Sarai. Ang ganda ni Sarah. No? Sarai, she is a princess, no, my princess, but God wants to use her, no, to be a mother of kings, mother of many nations. No? From Sarai to Sarah. From uncircumcised to circumcised. No, yung circumcision, nag-iisa lang yan na gumawa is mga Israelita. Yung bansang pinanggalingan nila, yung bansang pinuntahan nila, lahat yon mga hindi tuli. Ang kaisa-isang ginawa ng Panginoon, patuli kayo.
palatandaan yan yung ng covenant na ginawa ko sa inyo. Pag hindi circumcise, hindi kasama sa aking bayan. Hindi pasok sa aking covenant. No, ibig sabihin nito, hinihiwalay ng Panginoon ng mga Israelita sa mga bayan na may mga Diyos-Diyosan. Ibinubukod kayo para sa aking sarili. No? From uncircumcised to circumcised. God's blessing, from God's blessing to God's covenant. Sino rito nakakatanggap ng God's blessing? Amen. Pero sino rito yung gusto makatanggap ng God's covenant? Tingnan natin pinagkaiba. Ng God's blessing versus God's covenant. May kita natin yan. Chapter 17, tingnan natin. Chapter 17, verse 18. Yan. Sa English, sabi rito, if only Ishmael might live under your blessing. Kung pagpapalain mo lamang po si Ishmael para siya na yung magmana ng lahat ng pinangako mo sa akin. No? Tingnan natin sa sa verse 19. Yes, but your wife Sarah will bear you a son. Oo, pagpapalain ko siya. No? Oo, pinagpala ko siya. Pero, ang asawa mong si Sarah, ang magbibigay sa iyo ng anak na lalaki. At tatawagin mo siyang Isaac. No? I will establish my covenant with him. Natin, I will. Verse 19. Ayan, natatawag isa. Makikipagtipan ako sa kanya, I will establish my covenant with him, at sa kanyang lahi magpakailanman. So, God blessed Ishmael. He will be the father of 12 kings, no? Ishmael, pagpapalain, he will exceed as a nation. But the covenant, it is for Isaac. No? Verse 20, tingnan natin. As for Ishmael, I have heard you. Napakinggan kita, I will surely bless him. Ay, pagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya at paparamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakanak siya ng 12 prinsipe at maging bansang makapangyarihan ng kanyang salinlahi. Verse 21, ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac. Pinagpala ko si Ishmael, pero ang covenant ko para lang kay Isaac. No? So pinagkaiba ng God's blessing versus God's covenant. Nasa verse 21 na ba tayo? But my covenant will establish Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year. Okay, next slide. The culmination. Pag sinabing culmination, mga mahal ko kapatid, ito po yung nag-uumpisa ng mangyari. Tumutubo na. Nag-start na, pero hindi pa tapos. So the culmination of the promise, or the culmination of the covenant. Nag-umpisa na, pero hindi pa tapos. 17, verse 4 to 5. Sabi rito, ito, yung tinawag na nga siyang Abraham. Wait lang, mukhang di ko napalitan yung verse. Okay, di ko po napalitan yung verse. Punta po tayo sa Genesis chapter 21. Yan. Ang kapanganakan ni Isaac. 21, okay. Pinagpala ni Yahweh Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham. No? By this time, 99, 100 years old na po si Abraham. No? Kaya, this is really a miracle. Tingnan natin. Isaac ang pinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinulis ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham na ipanganak si Isaac. Ayan. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sino mang makarinig dito'y
tiyak na matatawarin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Isaac? He laughs. Or laughter. No? Yun yung pangalang, ibig sabihin po ng pangalang Isaac. Natupad na po yung pangako, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ano po ba kasi ang pangako? Bibigyan kita ng anak, at ang iyong lipay magigising rami ng bituin sa langit. Hindi pa nangyari. At ang lupaing ito ay mapapasa iyong descendants. Hindi pa po complete na nangyari. Because God is not yet finished sa kanyang buhay. No? Na nakikipamayan siya doon, alam niya na ibibigay sa kanya ng Panginoon kahit hindi pa nangyari. Ngayon, tignan po natin yung completion. Alam niyo po, I praise and I glorify God. God completed the promise of Abraham. At ito po'y natamasa natin hanggang sa panahon na ito. Tingnan po natin, Genesis chapter 22, verse 18. Sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Mas maganda po sa English. Tingnan natin sa slide. May slide po tayo dyan. Sabi daw sa pamagitan ng iyong lahi, di ba, offspring. Ito, in thy seed. Sa pamagitan ng iyong binhi, all nations of earth be blessed. Shall all nations be blessed because you have obeyed my voice. Bakit po siya pinagpala? Dahil siya'y sumunod. Bakit po pagpapalain ng lahat ng bayan sa buong mundo? Dahil po siya ay sumunod at tumayo sa pangako ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, ito pong seed na tinutukoy na binhi ni Abraham, it's more than Isaac. Ito pong binhi or descendant na tinutukoy dito na magiging sanhi, na magiging pagpapala sa lahat ng bayan, sa lahat ng lipi sa buong mundo, is walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He is the seed of Abraham, through whom all nations on earth are truly blessed. Na kung paanong ito pong si Abraham, iniwan niya ang kanyang tahanan para sumunod. Makinig po, mabuti. Iniwan ni Abraham ang kanyang tahanan para sumunod. Ang ating Panginoong Hesus, iniwan niya ang kalangitan para pumunta sa lugar na hindi siya kinikilala. Pumunta sa earth, ma-stretch ang kanyang kamay para mamatay. He's ultimately the seed. Siya po ang naging sanhi kung bakit lahat ng lipi sa buong mundo pinagpala. Sa Romans chapter 5 verse 19. Tiyan po natin. Please. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, sino yon? Si Adan. Marami ring mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino yan? Ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa pagsunod ng isang tao, dahil sa pagsunod ni Abraham, pinagpala ang maraming bansa. Dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus, tayo po ay maaaring maligtas. Dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus, napawi ang puot ng Diyos sa mga tao. Nagkaroon na ng way out, nagkaroon ng salbabida sa pagkalunod ng mga tao dahil sa pagsunod ng taong ito. Ang Panginoong Hesus. Siya'y nagkatawang tao. Siya ay namatay, ngunit hindi na natiling patay. Tingnan po natin, Pilipos chapter 2, verse 7. Yan. Sa halip, kusa niyang binitawan, tingnan mo natin sa taas na verse, sa 5. Ayan. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus, na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos,
Sa halip kusa niyang binitawan na paging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Opo, maging ito man ay kamatayan sa krus. Naging masunurin po ang Panginoong Hesus. Dahil sa pagsunod ng isang tao, we can become righteous. Pinagpala po tayo dahil sa Panginoong Hesus. And that is our identity now in Christ. Sa Romans 8 verse 1, for there is now no condemnation for those who is in Christ. Sa Galatians 3 verse 29, tignan po natin. Kung sino po ang mga tunay na lipi ni Abraham. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tayo po ang mga tunay na binhi ni Abraham at tunay na tagapagmana ng pangako ng Diyos dahil tayo po'y nanampalataya sa sinugo ng Panginoon. Tayo po'y nanampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Tayo po ang tumasa na lahat ng pagpapalang ito. Tayo po'y tumayo. O Lord, our true identity is in you. Niredeem mo po kami sa mundo, hindi upang mamuhay pa rin sa kamunduhan. You have redeemed us sa mundo at ibinilang mo sa iyong kaharian. Panginoon, we are fully convinced sa pagkakakilanlan na binigay mo po sa amin na kami mga anak ng Diyos, na kami ginawang matuwid sa pamagitan ni Kristo, na kami pinapagpaging banal mo, Panginoon, na kami tinatawag mo sa kabanalan, lumakad na may takot sa iyo, na kay Panginoon, ay binilang mo sa iyong pamilya at makakasama sa huling panahon, Panginoon, na wala nang kapangyarihan kasalanan sa amin, na wala nang kapangyarihan kamatayan sa amin sapagkat muli mo kaming bubuhayin sapagkat napagtagumpay ng Panginoong Hesus ang kamatayan at kasalanan. Na sa huling panahon, Panginoon, kami bibigyan mo, O Diyos, ng malinis na damit. Puputuhan mo ng korona, Panginoon, na isinulat mo ng aming pangalan sa iyong aklat ng buhay, Panginoon. This is our only confidence na mahal. Our only confidence is that mahal mo kami. Our only confidence is that walang makapaghiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Our only confidence is that ang iyong banal na Espiritu ay nananahan sa amin. Our only confidence is our identity that we are in Christ, O God. Yun lang po ang aming confidence sa buhay na ito. Kaya kami makakapagpatuloy. Kaya kami, Panginoon, ay panatag, Panginoon. Kaya kami ay malayang sumasamba. Sapagkat ang aming puso ay puno ng pagmamahal sa iyo. Aming Panginoon Diyos. Minamahal ka namin, pinasalamatan ka namin. Tamasahin nawa namin yung fullness of life na pinangako mo para sa amin. You want us to live fullness of life because of Jesus Christ, so God. Tamasahin nawa namin mga dakila mong pangako, mga dakila mong plano sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming po salamat. And as we go, Lord God, ito nawa, i-share din po namin sa iba. Natamasahin din po ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga katrabaho, O Diyos, yung pangako mo para sa aming mga buhay, O Diyos. Truly, truly, we are blessed because you love us, you have redeemed us. We thank you, we love you. In Jesus' name, amen. Nakakaupo po ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship
ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.